take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Happy weekend! Di pa. Talaga ba? Webes pa lang. Di bale, itawid natin tong lahat, tong araw na to hanggang bukas. Good afternoon ka ATM. Ako po si Maan Macapagal. O, di ba? Nakapaglaban na ba lahat? Kasi Agad-agad naman, pagod pa. Dahil tirik na po ang araw, napakainit na po. Hindi, weekend. Sana ganito rin sa weekend, no? Na pwede na maglaba, magkula. Pero kasi napagod ka pa sa paglilimas ng baha. Tapos paglalabahin mo na agad. Pero marami sa mga nalubog. Putik-putik, di ba? Yung mga damit. So ngayon, naglalampaso pa lang ang inaatupag. Hindi pa makapaglaba. Pero wala na ba talagang pag ulan tayong mararanasan sa susunod na mga araw? Parang wala akong nakikita pa, pero samantalahin na kasi baka mamaya. Hindi, mamaya, umulan sa weekend. Paano? Patuyuin ang dapat patuyuin, di ba? Isampay na yung mga nabasa nitong nakaraang mga bagyo at habagat. Sakto rin yung question of the day natin yan. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng aming handog sa ating mga tagapakinig. At katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, mula Lunes hanggang Biyernes, ang mapipili po ng ATM team ng isang maswerteng listener ay makatatanggap po ng charity ba mula sa PCSO. Ipadala nyo lamang po yung sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano yung kailangan na lamanin ng kanilang sagot, partner? Guys, ano yung dati? Laki pa ng sachet ng shampoo. At saka yung balot ng bareta. Or tansan ng inyong soft drinks. Wala nang ganyan ngayon, no? Ano ba yun? 3.9? Ay, try nyo 3.9 ba yun? Yung dati, yung naging scandal talaga siya. Yung isang beverage company. Try nyo maglagay ng tansan kung kaya sa Viber. Digital na po kasi ngayon. Picture daw, picture. Ayan, wag niyong kalimutan ha, lagyan ng buong pangalan, kumpletong address at contact number ang inyong messages. Para naman matawagan kayo. 'Di ba? Pero Viber po kayo sumagot sa numerong binigay ni partner 0919-278-3000. Huwag kayong mag-post ng message sa YouTube at saan pa sa Facebook, no? Kasi yung iba ay doon sumasagot. Huwag niyong lalagay yung inyong pangalan doon, address at syempre yung contact number. May mga doon, naglalurk na mga scammer, 'di ba? Ayan, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes kung kayo ay mapili. At isang beses lang maaaring makatanggap ng charity bag kahit pa ulit-ulit kayong mapili. Ba, sorry na lang. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng ATM team. Sabi ko sana anong take mo. Iniwan mo sa ere. Ayan.
Ay, dapat ba hindi ATM team, ng ATM team. Oo. O teka, ang question of the day ay, bakit kayo excited mag-Friday? Maglaba, dahil maglaba. Maglalaba. Laba. Tsaka yung mga hindi pa nakapanood ng mga Superman ba yan? Oo. Ng Odyssey. Napanood ko na pareho. Napanood Ay, mo na wow, pareho? hindi. Wala akong kasama eh. Ay, sus! Arte-arte. Alam mo, yung Superman, Superman tuloy, Spider-Man, mag-isa lang ako nanood. Oo. Tapos yung katabi ko, di ba, mga magsing-irog. Oo. Siya, nakaganon-ganon sila. Ang dami kong dala. Bakit mo nakita? Nakita mo? Siyempre, Finlashlightan napapaganon mo? ka. Nasa peripheral vision ka. Baka finlashlightan mo. Oy, bawal. Di ba dati ganun? May mga nanggaganon sa sine. Oo, edi kayo na, di ba? Wala, mag-isa lang ako. Talagang may natirang isang upuan sa gitna. Ako yon at ako yon. Masarap manood mag-isa. Di ba? Talaga. Oo. Hindi kasi natakot ako manood. Natakot Bakit ako lagi manood kami mag-isa. kasama? Hindi natakot ako one time kasi nanonood ako ng sine mag-isa. Walang ibang tao dun sa sinehan. Ano bang pelikula kasi? Yung live action ng Disney Princess, yung Beauty and the Beast ba yun? Ano ba yan? Oo, pag Dapat weekend para mga bata kasama. Wala akong kasama. Nakakatakot kaya manood ng sine nang wala kang kasama. Ano yun, baka may mumu. Ay baka mami, akala mo marami kayo nanonood. Di pala, ikaw lang mag-isa. Correct. Tapos, ang dami kong dala. Sabi ko, pwede ko bang, diba ganun yun ano lang ako, pabantayan naman. Kuya, ano lang, diba sa pila, pag-aalis ka diba minsan pag sa pila sa grocery. Hindi ka nag-online. Kasi yung isang mall, meron silang online. Tapos yung QR code, igaganon mo na lang pagpasok mo. Kasi nag-mall ako noon, pero kailangan ko magpatay ng oras. So sabi ko, manood kaya ako. So yun. Diba minsan sa pila sa grocery, may nakalimutan ka, sasabihin mo doon sa likod ng pila mo, Ay, wait lang. Oo, dito ako sa unahan mo. Oo, babalik ako. Yun, di ko alam kung yung gamit ko. Mag-CR ako. Di ko alam Belated happy birthday. Nakarating sa amin yung pakain. Yun na nga, di ko alam kung ibibilin ko ba, kung iiwan ko na lang, di ba? Oo. Dami ko kasing dala. Ay, teka lang, bago natin puntahan yung ating unang makakapanayam ngayon. Kasi nung Tuesday, may nag-message sa akin, nagulat siya. Kasi? Pagtingin niya, yung auntie daw niya, nanonood sa atin. Wow. Nung yung sabi natin, yung parang namatayan tayo ng aircon yata, no? Kita-kita na gumagana tayo. Oo, yung pinag-uusapan natin ng isa at saka-jacket ka na, nakikinig at nanonood pala sa atin. Yung kanyang auntie, si Tessie at si Johnny Realuyo. Ayan, tsaka syempre nakikinig at nanonood din sa atin si Janine, Charlie, and Baby Cayus. Ayan. Mga taga-Potatan, Muntinlupa sila. Oy, kumusta naman kayo dyan? Ayan. Hello po. Potatan, Muntinlupa. Tapos tinatanong, ba't kilala niyo sila? Gano'n pa yung tanong sa akin. Ba't kilala sino? Kilala niyo. Tapos sinabi yung pangalan natin. Fan kami talaga niyan, ganyan. Wow, may so fans nanonood tayo. talaga tayo. Nanonood talaga sila sa atin. Oo. Ay, maraming salamat po. Ayan, sa mga taga-Potatan, Muntinlupa. Ayan, si Auntie Tessie, tsaka si Sir Johnny Realuyo, si Janine, Charlie, and Baby Cayus. Noong nga tayo'y nagko-cover, minsan yung Zolder na Metro Manila nga yung binibigay sa ating beat. So, naiikutan natin yan. Ay, kasi malapit sa iyo yan. Correct. Sa kaharian mo. Ano ba kaharian? sa NBI. Sa Maynila, Oo. Ay, kung hindi niyo po na itatanong, nung panahon po namin, nung panahon po namin, Reyna ng NBI, yun si Maan Makapagal. Hoy, hindi naman. Ano yun, yung mga nakikita niya? Iskupan kita dyan. Exclusive. Yung nakikita exclusive ngayon. Naku, walang-wala yan kay Maan Makapagal ng oro. Diba? Alam mo, libre kita mamaya. Bahala sa'yo sa dinner. Ayan ang question of the day, bakit kayo excited mag-Friday? Ay sagot na para makakuha ng charity timba. Syempre, dahil nga na-miss ng tao din, partner, yung wala kasing impeachment trial. Talagang ang daya-daya mo talaga. Dahil walang impeachment trial ng Tuesday, Dahil Wednesday. dyan, babalik ka next week. Sinabi ko na kay Kiko Cueto.
Ikaw ulit. Yun nga. Pag-usapan pa rin natin, no, hindi talaga tayo titigil sa pagtalakay dyan Yes. sa mga kaganapan, sa mga pangyayari dyan sa VP Sara Duterte impeachment trial. A PRTV special news coverage. Ganun yung ano. Abangan nyo si Sandro Ochoa ulit. Hoy, next hindi. week. Ikaw na taya, Oh, partner. hindi. Oh. Toka na naman. Sana umulan ulit. Sorry, hindi naman po doon. Kasi nga nag-a-anchor po kami salitan sa PRTV. Special coverage nga ng impeachment trial. Ikaw na daw, tapos meron na rin daw Thursday, ang Friday, kadayaan ni Saturday. ang kadayaan ni Sandro Ochoa, umulan ng 2 araw. Yun nga, may calamity. Tapos canceled, di ba? Oo. Ang impeachment trial ng 2 araw. 2 araw din Oo. siyang wala nung special na yun. Pero nung Lunes naman, nandun ako. Sus? Ay, nako. Siya, sige, kausapin na po natin ang isa pong data privacy expert at dean po ng College of Law ng Baliwag University, si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Magandang hapon po, Good Attorney Buco. afternoon, Dean. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Aha, ayan. Sige, partner, do the honors. Oo, Attorney Buco, bilang ito kasi data privacy expert, itong si Dean, kapag po ba sa mga data privacy concerns na maaring lumitaw sa impeachment trial, Dean, so paano po yung mga sensitive na documents o data dyan sa trial? Pwede po bang ilabas? Nauna na dyan, partner, di ba, yung tax records nga, talagang matagal pinagbatehan, matagal pinagdesisyonan. Ayan, Dean. Yes po, sa ilalim po kasi ng batas ng ating National Internal Revenue Code at ang ating bank secrecy laws, bawal pong ilabas yung mga una yung dokumento ng filings ng mga buwis sa BIR. Ganon din po yung mga pagbubukas ng detalye ng isang bank account. Pareho, bawal ilabas siya nang walang pahintulot ng account holder o yung may-ari ng account o nung nag-file ng taxpayer's consent. Pero yung taxpayer's consent ay hindi kailangan kung sa sasaalang-alang ng Office of the President ay maaaring gamitin ang mga nasabing records, no, for public purposes. So kailangan humingi ng pahintulot ng BIR mula sa Office of the President upang ito ay magamit. Yung mga bank secrecy ay maaaring magamit kung mayroong subpoena issued by a court related sa impeachment. So siguro po yung exemption ay nasatisfy na dahil nagbigay ng utos ang impeachment court na isampina ang mga nasabing BIR records. No? So paano yung pagbabalanse din nung sinasabing right to information at right to privacy, no, sa paglalabas ng mga ganitong sensitibong dokumento at mga kinakailangang impormasyon, Dean? Yes po. Tandaan po natin na ang Data Privacy Act ay nagbibigay proteksyon sa mga bagay na pribado. Hindi po covered ang mga bagay na public records. No? So yung mga public records ay hindi naman yan pinoproteksyonan ng data privacy dahil isinasubmit yan sa gobyerno. So yan ay nakikita na ng mga taong gobyerno. Hindi ginagamit ang Data Privacy Act para pagtakpan ang krimen o gamitin bilang kasangkapan para pagtakpan ang mga masasamang gawain o itago ang mga paglabag sa batas. Kaya hindi matatawag na paglabag sa Data Privacy Act kapag isinabina ang mga nasabing dokumento na isinusumiti mo naman sa gobyerno para magamit sa isang paglilitis tulad po ng impeachment. Yung mga ganyang pag nilabas na nga sa mga proceeding na yan, tulad sa impeachment, Dean, pwede kasing magamit din yan ng mga masasamang loob, no? Yung mga clips or videos, documents na pwedeng i-share online at magpasapasahan na. Paano yun? Tama po, kasi po hindi na covered ng Data Privacy Act kapag ang isang bagay ay available na sa public domain. At ang trial sa ating batas, sa saligang batas, ay ginagarantiyahan na ang lahat ng paglilitis ay bukas sa publiko. Pero yun po talaga ang sakripisyo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno
o yung mga public officers, no? Nagwi-waive ka talaga ng ilang mga bahagi ng iyong pribadong buhay at binubuksan sa publiko upang masuri kung ikaw ay sumusunod sa mga panuntunan ng batas, no, at ng tamang pamamahala. Pero Attorney Buko, ito pong mga nangyayari noon, syempre hindi lang impeachment itong mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. May mga kapareho po nitong si Orly Gutesa na nag-recant at yung iba rin pong mga tinatawag na Maleta Boys nag-recant. Kung sakasakali pong mangyari ito sa impeachment, may epekto kaya ito, yung mga ganitong klaseng mga recantation? Ang recantation po o pagbawi ng mga salaysay na ginawa ay hindi kaagad-agad tinatanggap ng hukuman. Kahit sa ang hukuman, no? Hindi lang po sa impeachment. So kung ikaw ay gumawa ng isang salaysay at ito'y pinanumpaan mo sa harapan ng isang abogado o notaryo publiko, yung pinanumpaan mo ay nagiging public instrument. Ibig sabihin, may presumption na ang laman nito ay tama dahil ito ay under oath. Kapag ito ay binawi mo o nag-recant ka, gumawa ka ng panibagong salaysay para sabihin, yung nauna ko, nabayaran lang ako o tinakot lang ako, hindi ka agad-agad tinatanggap ng korte itong pangalawang salaysay mo. Yung recantation, hindi ibig sabihin, paniniwalaan na kagad ng korte itong pangalawang salaysay mo. Parehong yung una at pangalawang salaysay ay susuriin pa rin ng korte at titimbangin pa rin kung anong bigat, weight, or probative value ang ibibigay sa parehong salaysay. So hindi po automatic na nawawalang bisa yung naunang affidavit dahil lamang sa recantation. Kaya ko po ito natanong, partner at Attorney Buko. Kasi napansin din natin nitong mga nakalipas na linggo, laging mayroong witness na humaharap. So naisip ko, paano kung magkaiba bumaliktad ulit. Or magkaiba yung sinabi kapareho nitong si Acosta. Paano kung magkaiba yung sinabi niya doon sa pagdinig sa House Kamara. Committee on Justice? Lalo na't yung, diba, sinasabi niya, hindi siya marunong mag-English at pero Tagalog. doon, straight ba yun? Straight Kaya Tagalog. nga. So, yung pagkakaiba, or if worst comes to worst nga, magkaroon ng recantation, paano po Paano yun? Yes po. Yung pong variation o pagkakaiba ng salaysay sa parehong testigo, nangyayari po yan sa hukuman, no? Na pagka naman po hindi inconsistent, kumbaga nagkabago-bago lang ng circumstance, may mga nabago lamang sa kanyang statement, walang epekto. No? In fact, tumitibay, lumalakas ang kanyang credibility dahil normal. Normal na ang isang taong hindi praktisado, hindi scripted, ay nagkakaroon ng paiba-ibang statements sa circumstance, no? Pero kung magkataliwas, magkakontra ang kanyang sinabi doon sa isang under oath na testimony at itong bagong pagtitestigo niya, maaari siyang makasuhan ng perjury o pagsisinungaling, no? Kapag ito ay nasa isang material na bagay. Yung mga sinabi niya nung una ay binawi niya o binago niya at ito'y material doon sa pinag-uusapan na kaso kung saan siya ginawang testigo, maaari po siyang makasuhan ng perjury at maaari siyang makulong. Ano po ba yung danger nun? Halimbawa, may naunang affidavit, tapos may recantation, may panibagong affidavit. Ano po ba yung danger nun kung sakaling paniwalaan itong pangalawa? Pag pinaniwalaan po ng korte yung pangalawa, ibig sabihin po yung nauna niya ay walang bisa at hindi na magagamit, walang bigat, walang weight o probative value na iaatas o ibibigay ang hukuman. Kaya ang danger po noon, kung ginamit mo ang nauna niyang affidavit bilang basihan ng reklamo, dahil ang pinaniwalaan ng korte o hukuman ay yung pangalawang salaysay, walang bigat, walang bisa yung naunang ginamit. So, hanggang ilang mamaya kasi mag-recant na naman. Recant ka ng recant. So, may pangatlo ka na naman dahil ito po ay kinausap lamang ako, ganyan, tinakot. Hanggang ilang recantation yun, di mo na siya papaniwalaan? Paano yun? Wala naman po limit ang recantation. Dahil sabi ko nga sa inyo, kahit ilang beses ka mag-recant, hindi naman automatic na paniniwalaan ang iyong recantation. Ito'y nakakadagdag lamang sa
pagpapakita na ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan at bababa ang iyong credibility sa harap ng hukuman, maaaring parehong salaysay mo ay hindi paniwalaan, parehong hindi bigyan ng bigat no ng hukuman dahil sa hindi ka na credible, hindi ka panipaniwala bilang isang testigo. Dahil ba ang lumalabas doon, di mo na alam saan siya paniniwalaan sa mga bagay na yon. Tama po. Kasi po ang isang testigo ay dapat tumistigo sa kanyang narinig, nasaksihan. So tayo po ay nagbibigay ng bigat o weight o probative value sa salaysay ng isang testigo batay sa kanyang credibility. Siya ba ay kapani-paniwala? So kung hindi po siya kapani-paniwala, pwede pong hindi tanggapin ang kanyang testimonya. At saka yung dito rin po ba pumapasok yung tinatawag na prima facie evidence? Kumbaga kailangan may corroboration, tama po ba, Attorney Buko, doon sa sinasabi niya at maybe doon sa mga paper trail, mga dokumento at kung ano-ano pa, Attorney Buko? Yes po. Sa ilalim po kasi ng batas, meron tayong tinatawag na threshold o pamantayan. Kapag sapat ang pamantayan o yung prima facie evidence, kapag sapat ang pamantayan o sapat ang batayan, ay nagkakaroon ng presumption. At yung presumption ay kailangang tanggapin bilang isang katotohanan unless maribat o mapawalang bisa. Halimbawa po, sa patakaran o panuntunan ng COA, kapag ikaw ay binigyan ng pondo at ikaw ay hindi sumunod doon sa panuntunan ng COA sa paggamit o pag-disburse ng pondong ito, may prima facie evidence o presumption na ito ay winaldas, ito ay na-misuse, ito ay ginamit o pinakinabangan ng taong pinag-atasan ng pondong ito. Yun ang nais na ipakita ng prosecution. So yun ang prima facie, sapat na batayan. So sa ilalim ng panuntunan ng COA, kapag na-establish nila yung prima facie case, satisfied yung burden na patunayan na na-misuse nga yung pondo. So malilipat ngayon yung burden sa akusado o sa depensa na ipaliwanag bakit hindi na-misuse ang pondo. So yun po yung prima facie, sapat na batayan. Sa mga susunod daw ng talakayan ng confidential funds din, ay maaring mas lumabas pa yung maraming sensitibong impormasyon sa operasyon, dokumento, no, ng mga individual. So ano po yung mga dapat bantayan doon din? Dapat nating bantayan kasi sino ang magli-link kay Vice President Sara doon sa sinasabing irregularidad at anomalya. Sa ngayon kasi kung mapapansin ninyo, wala pa namang nagsasabi na ibinigay nila ang pera kay VP Sara o si VP Sara ang nakinabang sa nasabing pera o ang pera ay hindi talaga napunta sa mga informants. No? Sa ngayon kasi ang problema pa lamang na naipapakita ay irregularity sa liquidation. No? Ang testimonya ng huling witness ay nagsasabing ang nag-utos para ibigay ang pera kay Colonel Chica ay si VP Sara. Pero wala pa hong testimonya na nagsasabing hindi nga na ibigay sa tamang pagbibigyan ng nasabing pera o ito ay ibinigay kay VP Sara o siya ang nakinabang. So sa ngayon, so far, wala pa hong link na papakita. Actually, yan ang sinasabi ng depensa din. So kapag hindi kumbaga natugunan yung question na yun, ano pong posibleng mangyari din? Kasi ang sukatan para ang quantum of proof, no, ang burden ay nasa prosecution para patunayan ang kanilang mga akusasyon. Kailangan mapatunayan nila na ito ay ground for impeachment. At ang kanilang sinabi ay misuse of funds. At si VP Sara ang sinasabi nilang nag-misuse. So hindi sapat na ipakita mo may krimen, hindi sapat na ipakita mo may irregularity, kailangan patunayan mo rin na si VP Sara ang nakinabang, kumuha at gumawa ng nasabing krimen o paglabag sa batas. Kung hindi mapapatunayan, ay di kulang yung elemento. Pag kulang ang elemento, ay maaaring hindi makonvict sa artikulong ito ang akusado o ang depensa. So kailangan may direct link talaga kay VP Sara, yung mga dokumentong ipipresenta or yung testimonya kung sino man ang uupo sa witness stand. Tama po, kasi po hindi po pwedeng ma-convict dahil lamang sa presumption. Hindi pwedeng ma-convict dahil lamang sa haka-haka. So sa ngayon ay haka-haka na nung ibigay ang pera kay Colonel Chica,
ito'y napunta kay VP Sara, yun ay haka-haka. Wala pa hong ebidensya, testimonya o dokumentong susuporta doon sa statement na iyon. Maaaring sa susunod na mga testigo ng prosecution, ito ay kanilang mapatunayan o ma-establish. Pero sa ngayon, at this point, wala pa pong link. Balikan ko lang po rin yung itong naging recantation ni Orly Guteza. May epekto po ba ito tsaka yung recantation din ng Maleta Boys dito sa kaso ni na sinasabi ng ombudsman na kanilang sinusundan laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Hindi ko pa ho kasi nakikita kung ano yung kasong isinampa kay former Speaker Martin Romualdez. So, mahirap i-assess kung makakaapekto. Pero based on media reports, kung ang nagtetestigo laban kay Speaker Martin Romualdez ay si Guteza at yung mga former bodyguards ni Zaldico at sila ay nagpalit na ng statement, it goes to show na walang magiging basihan ang reklamo at hihina ang kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Sa ating po kasing panuntunan sa batas ay ang prosecution o taga-usig ay kailangan gumamit ng testigo laban sa kanilang kinakasuhan. Hindi po pwedeng yung fiscal ang siya mismong tetestigo. No, kailangan merong magpapatotoo ng mga aligasyon. At pag yung mga nagpapatotoo ay bumabaligtad, nagpapalit ng statement, humihina po yung kaso. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng dokumento lang. Kailangan talaga meron ding witness na magpapatotoo na itong mga dokumentong ito ay totoo at kapareho nga nitong sila Guteza at saka nitong Maleta Boys. Tama po. Ang isang salaysay kapag hindi pinanumpaan sa harap ng hukuman ay wala akong bisa. Kailangan po ay panumpaan ng isang tao sa harap ng hukuman at panindigan niya sa pamamagitan ng direct at cross-examination ng kanyang salaysay. Ganon din yung mga records. Hindi ho po pwedeng gamiting ebidensya yan hanggat hindi yan na-identify ng isang testigo at na-authenticate, no? Napapatotohanan ayon sa rules of court. So abang-abang. Oo nga eh. Pag ganun ba din, halimbawa lang, no? Kumbaga kasado na yung kaso sa unang tingin mo, airtight yung ebidensya. Biglang may bumaligtad. Tapos may testigo ka. Sabi mo nga, kailangan may magsalitang tao. May uupo sa witness stand. Tapos biglang bumaliktad na ganyan. No? Basag. Oo. No? Guho. May hahain pa ba yun? Oo. Diba? Hindi, tsaka, pwede ba kasuhan yung mga yun? I mean, paano, pwede bang buweltahan din yung mga yun? Kasi parang, ang dami mong... Sinayang mo yung oras namin. Oo, sinayang mo yung oras namin. Akala namin may airtight kaming evidence. Oo, yan. Kaso. Yes po. Yung po mga bumabaligtad, nagpapalit ng statement, nagre-recant, dahil ang mga naunang testimonya nila, mga salaysay nila ay under oath, sa harap ng notaryo, sila po ay po pwedeng makasuhan ng perjury o pagsisinungaling kapag sila ay nag-recant o nagpalit ng testimonya. Pero hindi na sila pwedeng gamiting testigo doon sa naunang kaso dahil nga bumabaligtad na sila. So hihina yung naunang kaso. Sila naman ang magkakaroon ng kaso. Doon sa unang kaso, sila ay testigo. Sa pangalawang kaso, sila na ang akusado. Yun lang. Ayan. Maraming salamat. Abang-abang Dami tayong nalaman. Oo, natutunan. Ayan. Maraming salamat po, Dean. Thank you din po. Yan po si Attorney Enrique Buco de la Cruz, Data Privacy Expert at Dean po ng College of Law ng Baliwag University. Ano sa partner? Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Teka partner. Ayan. Tumawag muna tayo ng Radyo Patrol Report.
Mart, sino ang ating unahan sa listahan? Cabinet Secretary Benhar Abalos ipinaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang. Radio Patrol, Christian Yusores. Christian. Personal na ipinaabot ni Cabinet Secretary Benhar Abalos ang paikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan noong Martes. Bumisita si Abalos sa tatlong araw para makausap ang school administrators at sitwasyon kasunod ng insidente. Nanawagan ng opisyal na iwasan ang pagpapakalat ng haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa kalihim, kailangang makamit ang hustisya para sa mga biktima at matukoy ang mga pagbabagong kailangan para hindi na maulit ang katulad na insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Isa pang report, Department of Public Works and Highways, sinimulan ng ayusin ng mga lubak sa mga kalsada sa Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert. Yes, Sandro Maan, dahil sa tirik na tirik na ang araw ngayon sa Metro Manila ay nagsimula na ang DPWH sa pagkasaayos ng mga naglitawang lubak sa mga pangunahing kalsada sa lansangan o kalsada sa Metro Manila. Sa Espanya Boulevard, partikular sa harap ng University of Santo Tomas, binakbak na ang bahagi ng kalsadang may lubak bilang paghahanda sa paglagay ng bagong aspalto bukas ng umaga. Natapos naman na ang paglalagay ng aspalto sa mga lubak sa Rojas Boulevard, northbound, at sa Spine Road sa Macapagal Avenue sa Pasay City. Isinaayos na rin ang mga sirang bahagi ng South Avenue sa Batasan Road sa C5 Boni Serrano flyover, East Avenue, Mindanao Avenue Extension sa Quezon City, at bahagi ng Ortigas Avenue eastbound sa San Juan. Ayon sa DPWH, sisimula na rin ang permanenteng pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada kapag nagpatuloy ang magandang panahon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Partner, ano oras na? Ang oras, 8 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Po ang ATM. Anong take mo? Anong oras na, partner? Ang oras, 11 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Alitin daw natin yung ating question of the day at ang charity ba? Ano bang question of the day natin, Ang ating question of the day, bakit kayo excited mag-Friday? Kasi yung bukas iba, na yan. yung iba Friday, nakikipag-date. Lalo na kung payday Friday. Teka, anong date na ba? Wala Ay, na. kaso Naghihingalo tapos, na yung bulsa ay, niya. oo, yun nga 20. lang. Pero next week kasi, nakita ko, Mm. parang dun sa hindi, yung iba kasi hindi, hindi kinsenas tsaka yung end of the 10 month. and 25. 2 beses sila si sweldo. Bakit? Yung kung ikay merong racket, at ikay merong biglang partner. Ikaw yan? Parang ikaw rin yata. Kasama ba ako dyan? Parang ikaw din yata. Yan mukhang
2 beses tayo Bahala sa sweldo. inyo. Mayaman ka lang yan. Sa Monday, Sa tapos Monday. sa Friday. So, ang tawag dyan, pag rich daw, bagong sweldo, ang tawag ngayon ay paldo. Oo. Paldo. Paldong-paldo. Oo. Ngayon, yung mga 30, di ba? Oo. Sa sweldo. Yun. Oo, kasi 28 sa, tama ba? 28 sa Friday. Oo, 28 sa Friday. Holiday yung 31. Oh. So, 28 may sweldo na yan. Yung 25, hindi pala Monday yung 25. Tuesday pala yung 25. Pera pinag-uusapan Diba? talaga natin no? Kaya yung mga malulungkot dyan, okay lang yan. Next week naman, masaya na kayo. Excited na ulit. Kaya gusto na ayan na. So bakit kaya excited mag-Friday kahit hindi pa sweldo, no? Oo. Hindi Kasi, ikaw ba pag Friday night, gumigimik ka pa ba? Depende lang kung may mag-aya. Oo. Pero pag Friday, hindi, Sabado, pamilya, lumalabas. Oo. Mas gusto ko kasi ng minsan pag Friday, actually pag alis natin ng 5, uwi na ako kasi nga matraffic. Oo, tsaka syempre, yun na nga, maraming tao, lalo kung magmumol ka. Di ba ganun yun? Pag Friday, excited ka dahil may Saturday ka pa At Saturday, ang saya-saya mo. Pagdating ng linggo, di ka na masaya. Kasi alam mong kinabukasan. Oo, yung alas 4 Monday ng na linggo. Oh. Di ba yan yung mga, wag muna. Ano ba yun? Yung nag-siesta Napasok ka ng naman. Sunday, Oo. wag mo, pagising mo, wag muna. Tapos ang pa nun, yung pagod na pagod ka, yung lumabas ka ng Sabado, lumabas ka ng Linggo, di ba parang hindi ka rin nakapag pahinga. Parang wala akong weekend. Sino ba kasi naka-invento ng Monday? Ay, tapos tuloy-tuloy pa yun. Pag nag-Monday, di syempre, 1 week ulit. At ang pinakamasakit yan kapag nalunesan ka. Nalunesan ka pa. Oo. Ano ba yung mga sinasabing nalunesan? Yan, yung nagkaroon Ano ng matinding coverage ng Monday pa lang. Oo. Diba? Kala ko yun napagalitan ka ng boss. Pwede rin yun, di ba? Yun, di ba, Monday pa naman yung mga meeting na yan. Di ba nangyayari yun? Monday. Sumabit ka ng Lahat Monday. kayo, principal's office. Di ba? Sumabit ka ng Monday na principal's office. Parang dama yung buong linggo mo pag gano'n. Yung nag-almusal ka ng sermon. Sa bahay pa lang. Tapos nagdating mo sa opisina, sermon ulit. Bayan. Napaka-depressing naman ito pinag-uusapan natin. Wala pa ngang Lunes. Sabi nung Lunes, kayo talaga pinag-uusapan nyo ko. Wala pa Bakit nga. ba galit kayo sa Monday? Oo. Ha? Bakit? Sa lahat ng araw, sa buong linggo, Monday kayo galit. Paki-explain. Bakit nga ba? Huwag lang na gano'n, no? Oo. Ginaslight. Bakit nga kayo galit sa Monday? Biglang ganun yung tanong mo. Bakit? Oo, di ba? Dahil nga sa Lunes, may inaasahan na magpapatuloy ang Duterte impeachment trial. Ikaw ulit, Uy, hindi ikaw na yun, partner. Ikaw Talaga na yun. nag-ano kami tawag doon? Yung... Naghihilian. Hilian? May tawag doon. Oo, yung... hindi, ikaw... Kala ko nagtutuos yung tipong, yung sinusumba. Di ba ganun yun? Hindi kasi nakaisa ka lang Ayun na nga. Go. Baka madulas ako dito. Ayoko may masabi ako, partner. O ito, tawagin na natin na susunod nating mga kausap ang lead prosecutor po sa ng lead prosecutor po sa VP Sara Duterte impeachment trial, ang kinatawan po ng 2nd distrito ng Batangas at chairperson po ng House Committee on Justice, si Representative Jervil Luistro. Magandang hapon po, live via Zoom. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng ating mga followers and viewers, and thank you for having me here. Laging mobile itong si Kong Jigs, no? Para ngayon lang naman. Hindi tuwing nag-zoom tayo, nasa sasakyan siya. Tsaka nung 19th Congress din, Yeah. naabutan ko si ma'am pag ini-interview na, kasi napaka-in-demand ni ma'am. Minsan bumabiyahe siya. Tapos minsan, papatabihin pa niya yung sasakyan kasi nga, minsan choppy, mahalaga yung sinasabi niya. Oo nga, kung kailan, di ba? Oo. Ma'am, naka-apekto ba ng malaki yung pagsuspinde ng 2 araw sa impeachment trial? Well, it has been our intention na mapabilis itong impeachment trial na to, no? Kaya lang, wala naman tayong magagawa sapagkat masama ang panahon. Tawag natin dyan fortuitous event na, no? Act of God. Kaya nagkakaroon ng shifting to
work from home at nasuspend din ang trial ng impeachment. Nevertheless, magpapatuloy po ang ating impeachment trial. We hope and pray this coming Monday. Ma'am, isingit ko na rin ito dahil nga syempre itong mga recantation na nangyayari nitong mga nakalipas na linggo at araw. Sakasakali pong mangyari ito sa impeachment court, may ano po ba to? May epekto kung sakaling may mag-recant o kaya magkaiba yung maging testimonya sa impeachment trial proper kaysa doon nung humarap sila sa pagdinig ng House Committee on Justice. Alam niyo po, whether they gave the statement by way of an affidavit or before a hearing, no, whether it is in the Justice Committee or in the Committee on Good Government or in the impeachment trial, palagi po yung under oath, no? So, kung magkakaroon po ng recantation of testimony, definitely may legal consequence po yan. May repercussion po yan. And they will definitely be facing, ang sigurado po is the case of perjury, no? Kasi in either of the two or three statements ay nagsisinungaling ang whoever executed the affidavit or gave the testimony. At sana naman ay wag mangyari yan, no? Sa matter of fact, nung bago ipresenta si Gina Acosta, I was quite apprehensive na baka biglang magbago ang testimony, but as what we have witnessed, kinonfirm naman niya almost the same testimony na ibinigay niya dun sa Committee on Good Government back in the 19th Congress. Oo. Gaano kalakas ito pong Day 16? Tama ba? Day 16 yung last, no? Sa Article 1 ng confidential funds, gaano kalakas itong huling trial para sa masusugan, ma-establish yung narrative ng prosecution? Alam niyo po, very significant po yung naging testimony niya patungkol sa kanyang responsibility, duty as a special disbursing officer vis-a-vis sa naging admission niya that the entire amount that she withdrew was turned over to the security officer. Very significant po yun, and I hope na nakikita ng mga senator judges yung significance nito in as far as this impeachment trial is concerned. But of course, hindi pa po kompleto ang ating mga witnesses pertaining to misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund. And of course, we have to be conscious that this is not a criminal case, this is not a civil case. So we should be able to connect all of these offenses to the grounds for impeachment as alleged in the articles of impeachment, no? Pero going back to your question about the then testimony of SDO Gina Acosta, yes, napakahalaga po nito at ito po ay isa sa mga material na and important na witnesses pertaining dito sa ating allegation on confidential fund. Sinasabi rin ng prosecution, Kong Jervil, na major o kumaga malakas na rin itong testimonya dahil sa opisina ni OVP, no, nanggaling ng OVP nanggaling yung testigo nagsalita, kumbaga empleyado, no, at siya mismong nag-direct link na si VP Sara nga ang nag-utos. That is correct. As a matter of fact, dalawa yung naging very significant sa testimony niya. Yung inutusan siya ng vice-presidente upang i-turn over yung buong withdrawal sa security officer, and the fact na talagang tinurn over niya doon sa security officer the entire amount of withdrawal. No? So, in my personal appreciation, itong dalawang admissions na ito ay somehow nabuo ang allegation dito sa confidential fund. So tingin nyo tactical win din yung na-establish from the very beginning, so umpisa pa lang yung handling ng confidential funds hanggang sa ito, sa pinakahuling witness. That is correct, no? I think yung buong testimony ni Gina Acosta, it started with
the disbursement voucher, di ba? Kung saan ma-justify yung request for cash advance. No, it started with the physical financial plan at dito nila nilalatag yung programa kung saan gagamitin yung confidential fund. Tapos susundan ito ng preparation and execution of disbursement voucher na nagja-justify naman ng pagre-request ng cash advance. And then after this, magkakaroon na sila ng cheque, may cash na, and after the disbursement of this amount, susunod naman itong accomplishment report, no? And after the accomplishment report, they have to liquidate the amount by submission of proof of payments, no? Which in this case ay lahat acknowledgement receipts, no? In all those documents, what is apparent is nakapirma ang ating SDO, and not only the SDO, even the head of the agency who is the Vice President. Oo. May nagsasabi sa kampo po ni VP Sara na corroborative lang din naman ito ng kung anong sinabi ng COA ng mga nakaraang paglilitis. Pero ang iniintay ng kabilang kampo ay kung ano yung mga patunay noon sa misuse, no? Actual pocketing o personal use ng confidential fund. Meron pa ba tayong lalabas na magpapatunay dito? Well, meron pa tayong mga testigo, but the fact na hindi maipaliwanag ng accountable officer who is the special disbursing officer kung sino talaga ang recipients, kung saan ginamit the huge amount of rentals of safe houses, the very limited number of days when all these amounts were spent, no? The fact na hindi niya maipaliwanag yan, it raises a presumption. At ito yung palaging sinasabi ng ating mga COA state auditors. Failure to liquidate upon demand of an authorized person establishes a presumption that it was spent for personal use and benefit. Pagka may presumption, bagaman ang burden of proof ay hindi nagsishift, the burden of evidence already shifted sapagkat may presumption na. Hindi maipaliwanag, hindi maliquidate when there was demand already. It gives rise to the presumption that the public fund was used for personal use and benefit, no? And in that case, hindi man nagsishift ang burden of proof. Of course, it is an admitted principle in law. Burden of evidence shifts. May presumption na. It is therefore for the respondent to counter that presumption. Oo. 30 days, I think, no, ang inilaan para sa confidential funds, no, na sa paglilitis. Tayo po ba ay umpisa pa lang talaga? Initial stage? Or mid-stage na ba tayo? Or marami pa meron pang mga hindi pa tayo nakarating sa exciting part? I wish to say na nasa mid-part na tayo ng presentation ng confidential fund, no? Alam niyo po, kami sa prosecution, meron kaming pamantayan. We are doing away with redundant witnesses, unnecessary witnesses, and repetitive witnesses, no? In line with our intention na ma-expedite because of the public interest involved, no? Kapag nakikita namin na paulit-ulit lang ang magiging testimonya, hindi na kailangan, at the same na rin sa naging testimonya ng previous witnesses, we evaluate and decide whether pwede na bang i-dispense yung presentation ng isang witness. Just like what happened in Article 4, no? Doon sa threat. Marami tayong winidraw na names of witnesses, and we actually ended up with 3 witnesses only from the NBI because we resolved and we realized na kompleto na, established na, no? Yung aming allegations sa articles of impeachment. And we're doing this as a practice even
dito sa sunod na article, which is confidential fund, and even in the succeeding articles. After every witness, we see to it we revisit the list of the remaining witnesses, we evaluate, kailangan pa ba, and kung hindi na naman, sapagkat na-cover na ng previous witnesses, we can decide to withdraw the names of some of the witnesses. But right now, what I wish to share to the public is we are still keeping the original list of witnesses for confidential fund. Alright. Sige po, abang-abang na lang kami kung ano mangyayari sa susunod na kabanata sa darating na linggo. Marami pong salamat. Thank you. Thank you at maraming salamat din po sa lahat ng sumusubaybay. Yan po si Representative Jervy Luistro, ang kinatawan po ng 2nd Distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng VP Sara Duterte impeachment trial. Paano ito na yung napili natin na makatatanggap ng charity ba? Si Nelly Padul ng Quezon City. Excited na akong pag Friday dahil ito ang huling araw ng paggising ng maaga para maghanda ng baon ng mga bata sa pagpasok sa school at oras na din para simulan ang paglalaba at paglilinis ng bahay. Hindi naman siya nakapahinga noon. Para pagdating ng Sabado, konti na lang ang aking gagawin at para may sapat na oras kaming magbabanding ng aking pamilya. Maraming salamat po. Ay, diba? congrats at meron kang isang charity ba? Pero yung mga nanay walang day off. Sa totoo lang din. Diba, yung sabi tayo, syempre, yung gising na maaga, lalo sila. Oo, dahil diba? pag weekends, ganun din. laba-laba. Hindi, tsaka At dahil linis-linis. kompleto yung mga anak, diba? Yung pamilya, talagang magluluto yan ng masarap. Oo. Diba? Paano? Bye!